Awesome siya in so many ways. Awesome siya sa kanyang character. Ang ating pong Diyos, kaya niyang gumawa ng something out of nothing. Buhat sa wala, nalikha niya po ang tao. Buhat sa wala, nalikha niya po ang lahat ng maraming bagay po dito sa mundo. Just saying the word and things happen. At ang ating pong Diyos, kaya niyang gumawa ng isa pong bagong bagay. At yan po ang ating pag-uusapan ngayon pong gabi, ang mensaheng God is able to do a new thing. Kaya niyang gumawa ng isang bagong bagay sa atin pong buhay. Ang ating pong text ay sa Isaiah 43, verse 19. See, I am doing a new thing. Now it springs up, do you not perceive it? I am making a way in the desert and streams in the wasteland. Aming Diyos, salamat po sa isa pong malayang gabi na kami po ay makadako sa bulwagan pong ito, bulwagan ng pagsamba, kung saan amin pong sama-samang inaalay ang aming tinig sa pagpupuri po sa inyo, ang aming panalangin ng pasasalamat, ang aming presensya, ang aming puso, ang aming pong isip, ay amin din pong patuloy na alay po sa inyo. At dalangin po namin, Panginoon, sa kauhawan po namin, tugunin niyo po kami, O Diyos. Sa mga pangailangan po namin, abutin niyo po kami, O Diyos. Salamat ang inyo pong salita ay may mga iba't ibang maihatid na biyaya sa amin pong buhay. Ito ay liwanag, ito ay salamin, ito ay parang tubig na naghuhugas sa amin, ito ay pagkain na nagpapalakas sa amin. Dalangin po namin, kami po, O Diyos, ay makapulot at makapag-uwi ng panibago pong inspirasyon sa amin pong buhay, ng higit na liwanag. At kayo po ang tunay na mangusap sa amin. Dahil kung kayo ang tunay na speaker po namin, kami po, O Diyos, ay mapapatibay, kami po, O Diyos, ay mabibiyaan. Dalangin po namin, Panginoon, kayo patuloy na maluwalhati sa aming pong gawain ito. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ng aming Panginoong Hesus. Amen. Pwede po ba nating bigyan pa ng isa pang clap offering ang ating pong Diyos? Conditioning is very, very powerful. Yung tayo po ay nakondisyon sa maraming panahon ng mga tao, ng kapaligiran po natin. At tayo po, dahil sa conditioning na yan, tayo po ay naniniwala sa isa pong bagay. Meron pong isang experiment na ginawa sa isa pong laboratory. Siguro pwede natin tanggalin muna yung slide na yan. No? Pwede ba natin alisin muna yung slide? Okay? Meron pong isang ginawang experiment sa isa pong laboratory na kung saan meron pong isang malaking kulungan, isang malaking cage, and at the center of the cage may isa pong pole. Nilagyan po ng 4 na monkeys at naglagay po ng saging sa ibabaw po ng pole. And by divine design, alam po natin ang design ng Diyos sa unggoy, meron siyang connection sa saging. Tama po ba? No? Yun ang isa sa kanilang mga paborito pong pagkain. Yun yung kanilang isa sa mga pinapantasya. And by instinct, because of divine design, yun ang design sa kanila ng Diyos eh. So yung isa pong unggoy nagmamadali pong umakyat. Siguro inuunahan niya yung kanyang mga kasama. At nung malapit niya nang maabot po ang saging, kasi part ng experiment, meron pong isa pong tao na mag-aaktong sadista. Hindi niya hahayaan na maabot ng unggoy yung saging. May hawak po siyang hose at meron po siyang malamig na tubig na ibinubuga doon po sa unggoy. At siguro meron pa siyang puwersa. At nung tamaan ng unggoy at meron siyang puwersa at ito ay malamig, nagmamadali po siyang bumaba. And then lumingon-lingon ng konti dahil nandun yung saging. By divine design, iyon ay connected sa kanya, pagkain niyon, para yun sa unggoy, nagmamadali na naman siya umakyat. Pero nung ito ay dinadaos with cold water, nagmamadali na naman siyang bumaba. And ganun po ang ginagawa, aakyat, bababa, hindi niya po naabot ang saging, hanggang sa siya napagod po, hindi niya na po inabot yung saging. And then sumunod naman yung pangalawang unggoy, ganun din po ang ginawa. Akyat, baba, at ganun din po nangyari. At tumigil na rin po siya. And then yung huling dalawang unggoy, ganun din po ang ginawa. Sa lamig ng tubig, doon sa puwersa ng tubig na binubuga sa kanila, na-discourage sila na abutin po yun pong saging.
And then nandun po sila, kahit wala na po yung tao, part na experiment, aalis po yung tao, wala na po nagbobomba sa kanila ng tubig. Pero hindi po nila inaakyat po yung pole. Hindi nila kinukuha yung saging. They had been conditioned na hindi iyon maaabot. Happening in life? It's happening in life. Tinanggal po yung isang original monkey. 3 na lang po ang natira. At nagdala na isang monkey na hindi po nakaranas na basain ng tubig. So nung makita niya, again by divine design ng ganito pong mga hayop, so nagmamadali siyang umakyat para abutin po yung saging, kaya lang, hindi niya po naabot. Wala na pong tubig. Kaya lang po, yung pong 3 unggoy na nabasa at nakaranas ng discouragement, hinila siya pababa. Nagmamadali ulit siyang umakyat, hinila siya pababa. Nagmamadali naman siya umakyat, hinila siya pababa. Ini-impose ng 3 unggoy yung kanilang karanasan at yung kanilang pananaw, yung kanilang conditioning dito sa unggoy na bago, na hindi mo yan maabot. Hindi mo kayang makuha ang saging. Tinanggal po yung isang unggoy, 2 na lamang po yung original na nabasa, nagdala na naman ng isang bago, at by divine design, again, nagmamadali siyang umakyat, hinila siya ng 3. Sa 3 pong ito, 2 lang po ang original na nabasa, yung isa hindi naman po nabasa. Pero nakopya niya na po ang conditioning ng 2. Akyat yung unggoy, hinila rin pababa. At hindi niya po naabot yung saging. Tinanggal na po yung lahat ng original na unggoy. Lahat po ng unggoy doon, mga bago na. Lahat hindi nakaranas na basain ng malamig na tubig, pero lahat po sila nakaranas na hilahin pababa yung mga bagong pumapasok at wala pong unggoy na nagtatangka na abutin na po yung saging. Sa atin pong buhay, na-condition po tayo ng mga bagay na nakikita natin, na atin pong binabasa, ating pinapanood. Nakokondisyon po tayo ng mga naririnig nating sinasabi ng mga tao patungkol po sa atin. Lalo kung sila ay marami, lalo kung sila ay paulit-ulit. Nakokondisyon tayo nung paulit-ulit na kabiguan na naranasan po natin, and because of the repeated failures, maybe 3 times, 4 times, 5 times, 6 times, sinasabi natin sa ating sarili ang isang conclusion, hindi na ito mangyayari. Ito na ako, the power of conditioning. Now, these are emotional realities, intellectual realities, and physical realities. Valid po sila eh. Real sila eh. Kasi naranasan po natin, narinig natin, totoo po sila. No question about that. Ang experiences po natin, experiences ninyo, totoo po lahat iyon. But there are other realities. Ito po human realities. There are other realities around us. At ito po yung mga divine realities. Realities like God is wonderful. Realities like God is merciful. God is miraculous. God is gracious. God is merciful. God is good. God gives faith. Ito po yung other realities. Meron po tayong human realities. Totoo po lahat yan. At meron din po tayong divine realities. May mga tao po, sinasabi nila, hindi na ako magiging magaling. I will never become healthy again. Etong sakit ko, andito na ito eh. Ilang beses ko na itong sinubukang pagalingin. Ang dami ko ng effort, hindi na ako gagaling. Meron pong isang asawa ng pastor, at ang anak niya din po ay pastor. Ngayon po ay byuda na po siya. Hindi ko po alam kung nangyari ito nung buhay pa yung asawa niyang pastor. Siya po ay nagkaroon ng liver disease. Isang matindi po ang karamdaman, nanilaw po siya ng gusto. At talaga pong namayat siya. Now, going to the doctor, kailangan niya pong gawin yon, bibigyan siya ng reseta, bibigyan ng mga gamot. Pag tinignan mo yung mga gamot, nare-reinforce na malala ang iyong karamdaman, lalo kung dami-daming gamot, at ang reseta, inumin mo ito ganitong oras, no? Wala pang 2 oras, may inumin ka na naman, ito na naman iinumin mo, nare-reinforce na malala ang iyong karamdaman. Pwede niyang piliin na titigan yung reseta at yung mga gamot. Kasi realities niya po yun eh. Medical realities. But being the wife of a pastor, at nanay rin siya ng isang pastor, and being a worker herself, na siya po ay nag-minister din sa ibang tao, and she knew a lot of verses. Alam niya may iba pang realities. She knew very well
that there are divine realities. Alam niya ang Diyos ay makapangyarihan, mabiyaya, at may himala sa Diyos, and all these things, all these realities. Yung kanyang magnifying lens, pwede niyang itutok doon sa kanyang karamdaman. At alam po natin, di ba, kapag maliit na problema, kahit maliit ang problema, pag tinutukan natin na magnifying lens ng ating isip, di ba kahit maliit na problema, lumalaki. Langgam nga po, pag tinutukan niyo na magnifying lens, nagmumukha po siyang napakalaking hayop o insekto. Pero pinili niya pang itutok yung magnifying lens, pinalaki niya yung divine realities. Yun po ang kanyang pinalaki sa kanya pong isip at sa kanya pong buhay. And so, naapektuhan po ang kanyang mga galaw. Ang ginawa niya po, yung mga pictures po niya na siya po ay healthy, na gusto niya maging ganun siya. Yung pictures niya na nagme-minister, nagsiserve sa Lord, na nakaayos ang damit, na maganda pa ang pangatawan. Ipina-frame niya po yon. Ikinalat niya po yon sa kanya pong kwarto at sa loob ng bahay. Mga pictures na sila siguro ay namamasyal o nasa ibang bansa o kasama yung family, yun yung mga happy moments. Yun po inilagay niya sa paligid. At maging sa comfort room, nilagay niya po yung picture na siya po ay nasa isang horseback at meron siyang pink na hat, na parang vibrant na color. At yun po yung kanyang naiisip. Yun po yung kanyang nakikita. At alam niyo po, because of these moves, because of these prayer moves and acts of faith, and because of focusing sa other realities, yung divine realities, na hindi naman niya ini-ignore yung kanyang physical and medical realities, gumaling po siya. And now, 30 years na po siyang magaling. 30 years na po ang lumipas since gumaling siya sa malalang karamdaman sa kanya pong atay. Yung nilalagay po natin sa isip natin, malaki po ang epekto sa atin pong buhay. Meron po akong isang personal testimony na may kinalaman po dito. Pagbabalikan ko po yung aking po mga pictures hanggang na ako po yung bata, wala po akong makita except yung isang situation na ikukwento ko po mamaya. Wala po akong makita na ako po yung naging mataba. Except nung baby po ako. Naalala ko sa bahay namin dati, merong isang picture frame. Nandun po ako nung baby. Malusog po yung mukha ko, mataba po ako kasi baby siguro. Pero other than that, elementary, high school, college, no? Ang payat ko po. Pag tinitingnan ko yung mga ID, sabi ko, ito pala ako nung dati, no? Para akong butiki. Dinidesire ko na tumaba, lalo nung ako po yung nagtatrabaho na, kaasawa. Naalala ko nang dinadalaw ko si Rose. Meron akong picture na nakita. Parang ayoko nang makita sa album. Parang kamukha ko si Palito, no? Sabi ko, bakit ganito ako kapayat? Ganito pala ako kapayat dati. So, etong si Mrs., minsan lalapit po sa akin yan. At hindi lang po minsan nangyari to, many times. Oh, may lumapit na member ng church. Concerned na concerned. Sabi, bakit si pastor namamayat? No? Bakit si pastor humuhumpak yung mukha? Baka naman akala nila hindi kita pinapakain. Kaya siya po, naghahanda po ng pagkain, luluto po ng masarap, kahit siya busy, so sinisingit niya po yon. So kapag ka nagluluto siya ng masarap at pinipilit akong pinapakain, minsan napapaisip ako, siguro may lumapit na namang member ng church dito, sinabi, si pastor, pumapayat. Kaya kapag halimbawa ay magluluto na naman siya mamaya, baka may lumapit sa kanya na, si pastor, pumapayat, pero parang hindi na yung totoo ngayon. So, I tried so many efforts. Kain, pagka may mga handaan, pinipilit kumain ng marami, tutulog, enroll sa gym. Pero hindi rin po ako talaga tumaba. And then dumating po yung Lingzhi craze. Isa po siyang capsule na Chinese ang mga markings doon sa may botelya. Hindi ko siya maintindihan. And I think lahat ng umiinom ay, unless Chinese, hindi po maintindihan. Pero dahil sa testimony ng isang friend na nakita ko at isang kaopisina ni Rose na babae na ang payat-payat, biglang tumaba, at iba pang mga tao, sabi ko, maganda to ah. At ang tawag nila, wonder drug. So, without so much questions asked, dahil sila naman okay, tingin ko okay, so nag-take din po ako nito. So tumaba po ako, grabe akong kumain. Yung bang wala akong kabusugan, yung isang buong pakwan, kaya ko ubusin sa isang gabi. So, hindi ko alam, dami ko na palang sugar. So, dangerous po siya actually. So, tumaba po ako.
ang weight ko lang po kasi dati, mga 58 kilos, 59 kilograms, 60, naglalaro lang po yan sa ganyan. Nag-hit po ako ng 73 kilograms. Ang laki ng aking pong tinaba. Yung iba po, naalala po siguro yung mga 15 years ago or mga 10 years ago. Yung bigla akong lumaki. At ang taba-taba po. Ang taba-taba, pati yung aking pong mukha, nagtatrabaho pa ako sa opisina noon. Kaya lang sabi nila parang moon face. No? At naulit ko pa yung one time parang inulit ko yung experience until si Jessica Soho ay lumitaw sa TV. No? Hindi dahil mataba si Jessica Soho, kaya ako na-discourage. Pero gumawa sila investigation dito sa wonder drug na ito dahil ang dami na nagte-take. Hinanap nila yung company sa China kung meron pero wala silang makita. Hinanap nila yung company po dito, yung factory, wala silang makita. And ang ginawa na lang po nila, wala ring website. Tinanong nila yung Chinese-Filipino doctor, ano kaya ito? Kasi Chinese yung label, Chinese yung mga ingredients. Tapos sabi niya, wala namang something strange sa label na yan. May mga ganitong element, mga ganitong ano ng hayop, ganitong ano ng halaman. Pero walang sapat para maglikha ng ganong effect, no? Na feeling ko nga para ako nakasyabu, no? Pero actually, hindi ko naman alam ang feeling na magsyabu. Kaya lang, parang laging yung dila ko sa dulo, parang natatakam gustong kumain. Kaya gusto mo kumain ng kumain. Now, nung sinabi nung doctor, I think may steroid itong capsule na ito. So parang yung study nila, investigation, nagbo-boil down na meron siyang steroid. Kinabahan po ako kasi alam ko, prolonged exposure sa steroid ay baka maka-apekto sa atay or sa kidney. So in-stop ko po yung pag-take. At kagaya ng feature nila doon sa Channel 7 na mga nangyari sa mga babae at lalaki na nag-take noon, para akong lobo na binutasan mo ng kaunti na dahan-dahan na umimpis. No? So in 2 years' time, balik ako sa dati kong weight, 58 to 60 kilograms. So ang dami na naman yung mga church members lumalapit, Pastor, pataba naman kayo. No? Ngayon pag pupunta ng mga handaan, mga birthday, mga gathering, hindi ko alam pag may nagsaserve sa akin ng pagkain kung natutuwa lang talaga mag-serve ng maraming pagkain o parang ang message ay, pataba naman kayo. Parang hindi mo malaman kung gano'n yung message. And then ito na naman si Rose. Sabi, pataba ka nga, kumain ka nga ng marami. Dahil ka pa ni Phoebe ni Abing kumain. Yung mga binatilyo doon sa parola, dahil ka pang kumain. Sabi ko, lakas ko naman kumain So I thought, magluluto na naman siya, maghahanda. And then I gave up. So ang conditioning sa akin, ito na ako At meron na akong sagot every time ilalapit ng mga kapatiran sa akin. Pastor, sana tumaba-taba naman kayo, kain-kain kayo, no? Meron nga pati sa day by day sa ibang areas pag nakakita ko, Pastor, inom kaya kayo ng chocolate, o kaya ganito. Ang dami na nila mga sinasuggest. Sama ko meron din namang epekto sa akin po yun, no? Na ito yung mga comments, no? Siyempre, desire mo rin naman tumaba. Yung sinasabi kasi ni Mrs., pupunta ka kasi sa harap sa stage Siyempre, ang mga tao nakatingin sa'yo. So, dapat kumain ka ng marami. Hindi pa ba ako kumakain ng marami? Pero alam ko na sumagot sa mga tao, Pastor, pataba kayo. Pastor, namamayat kayo. Hindi naman ako namamayat Everyday nagtitimbang ako Dati 58 kilogram, 59, 60 ako 60 naman ako, last 3 years. Hindi nagbabago 60 kilogram. So, yun ang lagi kong sinasagot. Kasi alam mo, sa weight chart, di ba, meron chart na, ito yung height mo, ito dapat yung weight range. So sa height ko na 5'8 and a half, ang weight range kong minimum dapat 58 kilograms. Ang dapat maximum ko 73 kilograms. Otherwise, overweight na ako. Pag bumaba ng 58 kilograms, underweight na ako. Sabi ko, hindi man ako 58. 59, 60, naglalaro dyan. Minsan 61 pa. So wala siyang problema. So every time ilalapit ng ganun, okay naman yung weight ko no? Kaya lang siguro nakikita nila yung iba. Until one time, sabi ko makapag-research nga. Sineryoso ko yung pagre-research. Nagtingin ako ng mga physical fitness na mga websites at yung mga tips. Ang dami kong mga tiningnan. At nakakita ako ng mga mas madaling paniwalaan, hindi masyadong commercialized. And then I realized, iba't iba pala ang body ng tao. Meron palang ectomorphic body na kagaya ng aking body, na kahit anong kain mo minsan, hirap na hirap ka talaga magpataba. Akala ko hopeless. Pero nakita ko doon, meron palang way na i-deal ang mga ectomorphic bodies. It was my first time na ma-realize na ganun pala. Yung space interval ng pagkain, yung uri ng minerals na dapat isama, kagaya ng mga magnesium, manganese, some kind of vitamins, protein, especially, then amino acids. Sabi ko, ang hirap naman magpataba. Ang dami mo i-consider. Buti pa yung ilang mga kilala kong babae, o yung ibang babae,
maambunan lang ng konting asukal, kinabukasan, mataba na. Meron kayong kilalang ganon? Yung parang nakatikim lang ng konting cake, konting ice cream, na nadagdagan na yung timbang. It's another case for me. So sabi ko, tatry kong ibahin yung pananaw. Tatry kong mag-workout. So nakita ko yung mga tips doon, yung mga dapat din mga gawin ng mga weight sequences, no, yung mga physical fitness regimen. Kaya lang wala pa akong sapat na motivation. Kailangan ko pa ng isang motivation until sa isang physical fitness magazine, meron siyang magandang write-up at naalala ko itong isang sinabi ng isang great author. Actually, itong sinabi ng great author na ito, dati ko nang ginagamit sa mga messages, pero hindi ko siya na-apply sa physical conditioning or sa physical fitness. At ito yung sabi ng great author, what your mind can conceive, your body can achieve. I think si Napoleon Hill ang nagsabi po nito, kung ano ang iyong iniisip, pwedeng maabot ng iyong katawan. I remember na very much connected ang logo or motto ng Ateneo, lalo yung mga athletes ng Ateneo. It's a Latin word, it's a Latin sentence, something soma est, mga ganun po, hindi ko siya matandaan, but these are 4 or 6 words na Latin. But ang meaning is mind over body, or mind over matter, or isipin ng iyong isip, yung dapat isipin, and then ito yung iyong mangyayari sa iyo. And so I decided, iibahin ko yung takbo ng aking isip. At nabasa ko doon sa may magazine na yon, ang kanyang tip, imagine mo ang sarili mo na ganito na ang katawan. Meron kang abs, six-pack abs, meron kang triceps, meron kang biceps, naglalakad ka sa beach with a sando, mga ganun tipo yung mga sinasabi nila. Para yata ang hirap isipin nun Pero ang galing nung kanyang pagka-write up, na-convince ako, yes, dapat palitan ko yung picture sa aking mind. Na-condition ako for a long time that this is my body, this is me, payat naman ang tatay ko, payat ang nanay ko, kaya lang, mataba si Ferdy. Tumaba si Ferdy, tumaba yung aking kapatid na si Laria, tumaba si Junior, tumaba si Adrian, tumaba naman sila Ibig sabihin, hindi naman namin lahi talaga, yung payat. And then, I started thinking of a picture. Yung picture na sinuggest niya, kinopya ko. Ganito na magiging itsura ko balang araw. Hindi man kagad mangyari, mataba-taba na ako, at I made a picture of myself. And so, ginawa ko yung mga regimen, and also with prayer, pinagpe-pray ko sa Lord, hindi kaya bumigay yung mga buto-buto ko. Kasi nagkaka-age na ako. I'm turning 25 next year. So, ang kinakapa-kapa ko, medyo kakayanin pa siguro ng mga buto-buto with proper warm-up and cool-down. So, all this stuff, no? Grabe, may effort talaga. Meron siyang effort. During that time na parang tinatamaan ka ng parang sawa ng katamaran, inaalala ko na lagi yung picture na yon. But once I start doing this, yung mga regimen, na-feel ko, na-encourage ako, na-inspire ako. At pagkatapos noon, parang very positive ang outlook sa buhay. So meron siyang physical and emotional and spiritual value. So tinuloy-tuloy ko lang po. And from 60 kilograms, now, with the right minerals and right regimen, nakaabot po ako ng 70 kilograms. And that's 10 kilograms of increase. That's 22 pounds. And minsan naghihit ako ng 71 and 72. Malapit na sa 73. At desire ko pa rin yung 73. But the problem is, hindi 6-pack abs na nangyari, parang 1-pack, no? Medyo lumaki yata yun tiyan. But that's another picture in mind. That's another effort. That's another story. Now, one great teacher, and the greatest of all teacher, our Lord Jesus said, according to your faith, it shall be done unto you. Nabasa po natin yung verse na yan na sinabi ni Jesus. So what you believe can become a reality. Yung pinaniniwalaan natin, pwede siya maging totoo sa atin pong buhay. Hindi lang sina Napoleon Hill ang nagsabi nun, even the Lord Jesus Himself said, yung iniisip po natin ay pwede pong mangyari sa atin. Meron pong isang babae na very bitter about life. Hiniwalayan po siya ng asawa niya. Divorce, uso sa US. Siguro may family na po ito, may sarili na pong, meron na pong anak. Ang sakit-sakit sa kanya. Kasi every time magkaroon tayo ng ganitong mga broken relationships, nagra-rub on sa ating self-image, so iniisip niya, I'm ugly,
I'm not a good person. So lahat nun, dahil sa self-pity, iniisip niya lahat ng negative sa sarili niya. So humingi siya ng counseling sa isang pastor, at ang sabi ay, Pastor, I feel so ugly. I feel na ako po ay hindi gusto ng tao. I'm good for nothing. Pero sabi ng pastor, huwag mo isipin yan. Isipin mo yung mga kagandahan na binigay ng Diyos sa'yo. Isipin mo yung possibilities. At pag mayroong tinanggal na tao sa buhay mo, kagaya niyan, ang hirap nang ibalik niyan dahil divorce na at mayroon na ibang pamilya, pag may inalis ang Diyos sa buhay mo na tao, hayaan mo na yon dahil inalis ng Diyos. Dahil magdadala ang Diyos ng bagong tao sa buhay mo. So parang hindi naman tumatama yung sinasabi ng pastor sa kanya kasi engrossed siya dun sa self-pity. But eventually, tinanggap niya isang payo ng pastor. At ang payo ng pastor, sa tabi ng kama mo, maglagay ka ng isang picture frame. At sa picture frame na yon, walang lamang picture. And every time na makikita mo siya, imaginein mo yung uri ng lalaki na nais mong maging asawa balang araw. Na nais mong maging kapartner balang araw. And so, sinunod niya yung payo na yon. And then one time, after lumipas ang maraming panahon, altar call ng pastor, nag-come forward yung babae, umiiyak, but this time, no longer tears of sadness, but tears of joy. At nag-usap sila ng pastor at sabi niya, Pastor, ginawa ko po yung sinabi ninyo, naglagay ako ng picture frame sa tabi ng aking pong headboard at wala siyang laman at inisip ko yung uri ng lalaki na magiging kapartner ko sa buhay. At heto na po siya, Pastor, magpapakasal na po kami. At sabi ng pastor, pogi po talaga. Nangyari po yung kanya pong inisip. Because yun pong paglagay ng picture frame, gesture lang naman po yun eh. Isang gesture na nakakatulong sa kanya pong prayer. Actually, ang ginagawa niya ay a declaration, a prayer of declaration. At yung inisip niya sa kanyang isip, eventually pinagkaloob po ng Lord. Now, what is your picture of your children? Yung pasaway nating anak, ano yung pilit natin pinipicture sa mind natin? Kung iniisip natin, ay, ito yung aking anak. Naku, balang araw, mabubuntis to. Balang araw, magiging drug addict to. Balang araw, dito makapagtrabaho na masa. Balang araw pupunta sa akin to, hihingi ng pera. Balang araw, ang daming sakit ng ulo to. It's a bad picture. Palitan po natin yung picture. Itong anak kong to magbabago pa. Ito magiging insura niya balang araw. Ano yung picture natin sa ating mga asawang lalaki, asawang babae? Hindi sila religious. Pinipigilan tayo. Meron tayong picture na hindi maganda sa kanila. Inisip natin, ganito na sila. Change the picture. Ang aking asawa magiging ganito. Magiging malambing siya, magiging romantiko siya, magiging responsible siya, uunahin niya yung Lord. Change the picture. Ano po ang picture natin sa mga labanan natin sa isang bisyo, sa isang kasalanan, sa isang kahinaan? Ang picture natin, hindi ko talaga kaya, ang tao ay marupok, kay daling lumimot, ako yun. Change the picture. Alalahanin natin yung victorious Christian, yun ako, magtatagumpay ako, I can do all things through Christ who strengthens me. Yun yung verse na i-recite natin, there's power in the declaration, there's power in the tongue, there's death and life in the tongue. Yun po ang ating prayer. Yung math, yung English, yung ating mga studies, ang picture natin, hindi ko talaga kaya, so hindi ka na nag-e-effort. Okay lang mag-72 ka, mag-73, make-up class na lang, okay lang mag-repeat. Yun na yung picture mo sa sarili mo. Isang taong mahina sa academics. Change the picture. And as you change the picture, ang Lord ang magdadala ng mga tao sa'yo, mag-tutor, mga tao mag-i-inspire sa bibigay ng motivation. Minsan kailangan mo lang motivation para lumitaw ang iyong kakayahan. Hindi ka man 100 sa mga exams, maybe you will reach 82, 85. Pero much better than 72. Ano yung picture natin sa ating sarili na hindi graduate? Hindi na talaga ako kag-graduate. Nalipasan na ako. Tanda ko na. Nakakahiya nang pumasok. Yun yung picture mo. Nakakahiya. Yung picture mo, ano kaya itsura ko sa may klase? Ang babata, magre-recite pa ba ako? Nakakahiya naman. Makikipagtalo pa ako sa mga bata. But that's your picture. It's a bad picture. Kung i-picture mo na magtotoga ako, aakyat ako ng stage. Alam niyo po itong picture na ito, ang nakikita ng mga tao na graduate kahit 60 years old na sila. Makikita natin na sa stage sila, 65, 70, 50, may mga anak na, may mga apo na, graduate ng high school, graduate ng college. Nakita na po nila yon. Nakita nila yung picture in their mind. Pinaint na nila sa mind nila yon, gagraduate ako balang araw. Right now, iniintindi ko yung mga anak ko, yung aking pamilya, pero gagraduate ako balang araw. Nakita na po nila yan. Ano po ang picture natin sa promotion na binibigay sa atin?
Hindi ko ito kaya. Hindi naman ako kasing yayaman nila. Hindi naman ako kasing galing nila. Hindi naman ako galing sa Ateneo Lasal UP. That's your picture of yourself. A defeated self. A weak self. Change the picture. I can do all things through Christ who strengthens me. Ang Lord, kagaya kay King Saul, nagdala siya ng mga valiant men and women or valiant men na tumulong sa kanya. Magdadala ang Diyos ng mga tao na tutulong sa akin. Change the picture. Yung pagpapakasal, parang hindi na ako maikakasal. Change the picture. Meron po isang kwento si Pastor Nonoy. Siguro, malapit sa kanila sa may kainta nakatira. Kinukwento niya last Thursday o last Thursday sa Lakeview. Meron pong tatlong Maria, nakakilala sila. Yung isa po doon, ang kinukwento niya, na talagang kiniklaim at ang picture niya sa kanyang mind, mag-aasawa siya. Kaya lang tumatandang dalaga. Alam niyo na pag tumatandang dalaga, minsan nire-reto-reto ka, parang minsan nilalako ka na sa bilao, no? Parang feeling mong ganon. So minsan na-hurt ka, at hindi siya tumitigil. Naniniwala siya, magkakaasawa siya balang araw. Alam niyo po, na-overcome niya lahat yung mga humps na yon, yung mga discouragements na yon. Nakapag-asawa po itong babae na ito. Kahit matandang dalaga na siya nag-asawa. And guess what was her age na nag-asawa siya? 68 years old. At 68 years old, nakapag-asawa pa po siya. Grabe ang Lord mag-joke, ano? Talagang joker ang ating Diyos, no? Hinayaan mag-asawa at 68 years old, no? Ma-realize natin yan sa Bible, ang daming mga jokes talaga ng Lord. Biro mo si Sarah, 90 years old, nagbuntis. O hindi ba naman joke yon, no? Ang laki ng sense of humor ng Diyos. Siguro, problema sa kanya, yung prayer niya, hindi niya nilinaw, Lord, hindi naman po 68 years old ako mag-aasawa. Mga 35, 40, no? 50 na at most. Hindi niya siguro nilinaw, kaya ang binigay ng Lord, 68 years old. But the point here is, nasa mind niya yun yung picture na yun magkakaasawa ko. Your picture about having a child, hindi na ako magkakaanak. Ilang beses nang nakunan. O siguro baog ako o baog yung aking asawa. Kung yung picture na yung mananatili sa isip mo, hindi na nga siguro kayo magkakaanak. But change the picture. Alalahan natin ang Diyos ay Diyos ng himala. Si Sarah nga, nagkaanak. Hanggat hindi ka pa 90 years old, magkakaanak ka pa. Tama? Magkakaanak ka pa. Merong himala. There's another divine reality. There's another reality, the divine realities. Physical realities, tuyo na ang matris ko. Hindi na ako dinadatnan. Physical and medical, anatomical realities. Pero may divine reality. At yun yung nakita rin ipinakita kay Sarah, ipinakita kay Abraham, that I am a God of miracles. I am a God who is a joker. So nakita nila yung realities na yun. Ano yung tingin natin sa ating karamdaman? Kung ang picture natin, ito na ako, dami ng gamot na tinake ko, dami ko ng pinuntahan doktor, hindi na ako gagaling. This is a bad picture. Change the picture. Ang daming himala. Yung iba nga, 12 years dinudugo, gumaling pa. 40 years na bulag, gumaling pa. Change the picture. Yung ating picture about sa utang, ang tatay, ang lola ko naman, ang daming utang sa tindahan. Yung nanay ko talagang nabuhay, ang dami naming utang. Ako nga pinapautang. Ako ngayon may asawa na, may anak na, ganun din naman ang buhay ko utang. So iniisip natin, eto na tayo na-condition na tayo ng ating family history. It's a bad picture. Baka yung anak natin natututo na rin mangutang na mangutang. Isipin natin isang picture, Lord, darating ang time, hindi ako nangungutang. Ako ang nagpapautang. And then claim that verse in Exodus or Deuteronomy, if you obey all my commands, you will never be the tail, but you will be the head. You will not borrow, but you will lend. Pag sinunod mo ang aking mga utos, hindi ikaw ang buntot, ikaw ang ulo. Hindi ikaw ang mangungutang, ikaw ang magpapahiram. Yun ang i-declare mo, yun ang iyong i-pronounce, yun ang iyong confession, and then change the picture. Isipin mo marami ka, lalabas ka ng pitaka at merong humihingi ng tulong. O heto, ipang-tuition fee mo. O heto, gamitin mo, dalhin mo sa bahay ninyo pambili ng pagkain. Change the picture. Yung financial wellness, financial freedom, yung iba hinahanap lang financial peace. Yung wala silang utang. Yung iba hinahanap naman financial freedom. Either way, put the picture in your mind. Troubled ang family relationships ninyo. Nagkatatalo-talo kayo magkakapatid, hatian sa lupa. Ganito na talaga ito. Walang kwentang mag-isip tong kapatid kong ito. Talagang magkasiraan na magkasiraan. It's a bad picture. Change the picture. Think that there is hope. Kahit pa, nagkagalit-galit na kayo magkakapatid. Sabi sa Isaiah 43 verse 19, See, I am doing a new thing. Now it springs up.
do you not perceive it? May ginagawa ko isang bagong bagay, hindi mo ba napapansin? Sumusulpot na ito. I am making a way in the desert and streams in the wasteland. Yes, iniisip natin siguro, ang buhay ko parang desert, tuyo, tigang. Kahit ako, I'm old. Kulubot na ang balat ko, tuyo na ako, tigang. Wala nang something good na mangyayari sa aking buhay. Parang desert ang aking buhay. Ang hirap lumakad. O parang wasteland ang atin pong buhay. Ang aking buhay, parang basura, parang basurahan. Dahil sa mga mali kong desisyon, pagpapasaway, sa aking mga kabalbalan, kalokohan, ito ang aking buhay, basurahan, basura. O dahil sa ginawa ng ibang tao sa akin, ang buhay ko basurahan, ang buhay ko basura, dahil sa kanilang pang-aabuso, dahil sa kanilang mga ginawa sa aking pang-agrabyado, ito ang buhay ko, basurahan, basura. Yes, your life, your situation may be like a desert, but God will make a way. Kagaya ng kanta ni Don Moen, God will make a way when there seems to be no way. Gagawa siya ng daan sa isang lugar na mukha siyang disyerto na walang daanan. Ang desert po isang lugar ng kamatayan. Pag ikaw na-stuck sa desert, wala kang tubig. Stuck ka sa desert, ang init-init. Lalo na sa gitna ka na isang napakalawak na disyerto. But God will bring up life sa isang lugar na mukha ng tuyo. Na mukhang wala ng pag-asa, na mukhang wala ng buhay. Yes, mukhang basurahan ang buhay mo. But God is an expert, a master of turning garbage into gold. Yung basura, kaya niyang gawing ginto. Yung buhay natin na mukhang patapon o mukhang itinapon, ay kaya niyang gawing isang ginintuang patotoo sa marami. So cheer up. Kayang gumawa ng Diyos ng mga bagay na yan. Hindi niya kayang gumawa lang ng isang bagay na bago. Baka po, nagsimula na siya ng paggawa ng isang bagay na bago sa ating buhay. Sa pag-aaral natin, baka may sinimulan na siya. Hindi lang natin napapansin, dinadalan tayo ng mga bagong tao na mag-i-inspire sa atin. Tumatalas na ang ating isip, nagkakaroon tayo ng inspiration, may sinimulan na siya. Sa ating work, meron na siyang ginagawa. Meron siyang papalitan tao sa ating work para maging blessing ang work sa atin. May mangyayari sa economy ng Pilipinas para maging blessing ang work. Higit na blessing ang work sa iyo. May sinimulan na po siya. O marahil, sa ating anak, hindi natin napapansin, may sinimulan na ang Diyos. May mga tao nakikilala siya sa school, sa fellowship, sa church, na makaka-impluwensya sa kanya para siya ay magbago. Sa ating asawa, sa ibang miyembro ng ating pamilya, sa ating kapatid. Nagsimula na pala ang Diyos. Hindi pa lang natin napapansin. O marahil, sa ating finances, meron ng sinisimulan ng Diyos. At malapit na nating makita yung ating breakthrough, yung pintuan, yung bintana na bubukas sa ating pong buhay. O sa ating marriage, nagkakaroon siya ng breakthrough. Meron ng ginagawa ang Diyos. Yung iniisip mong, eto na lang kami para kami magkapatid. At nagsasawa ka na sa para na lang kayo magkapatid. Pero hindi mo napapansin, may kinikilos na ang Diyos. Magbabalik yung dating romance, magbabalik yung dating init ng unang pagmamahalan, and there will be change. May sinisimulan na ang Diyos. Baka hindi lang natin napapansin. O yung future partner natin, may ginagawa na ang Diyos. Meron dito mga binata at dalaga, mga singles. Hindi natin alam, may sinisimulan na ang Diyos na hinihipong isang tao, na siyang inilalaan niya para sa atin. Marahil, siya ay nasa Amerika, and then 7 years from now, pupunta siya rito, magkikita kayo. O 7 years from now, pupunta ka sa isang lugar, sa ibang bansa, at makikita mo siya. Inihanda na siya ng Diyos. Kumilos na siya, hindi lang natin napapansin. O di kaya, nandun siya ngayon sa Ifugao, nagbubungkal pa ng lupa, and 7 years from now, much developed person siya, magkikita kayo, and then magtatagpo kayo. Di ba exciting po yon? Meanwhile, high school ka pa lang, college ka pa lang, focus sa pag-aaral, hindi dahil meron lang dumating na kung sino-sino ay ito na. Have a picture in your house, a picture frame na bakante. Then isipin mo, ganito ang gusto kong future partner. Di bali ng mayaman, basta't gwapo at maganda. Okay na po ba yon? No? Di bali ng pogi at maganda, basta mayaman at mabait. Okay na po ba yon? Siya ay spiritual, yet practical. Siya yung taong marunong dumiskarte sa buhay. Siya yung taong mamahalin ako. Kung yan yung picture mo sa mind mo ng tao na makakasama mo balang araw, edi maghintay ka. Kung hindi pa siya dumarating, huwag tayong patol ng patol kung kani-kanino. Lalo pa kung high school, college ka pa lang. So focus on the priorities. And then remember yung picture na iniisip mo
na pag nahihiga ka, naaalala mo, naiisip mo yung mga tao na yun. Huwag mukha ng tao, ha? Iba po yung mukha ng tao. Yung nilagay mo doon, yung tao na ito, gusto ko mapapangasawa ko si Daniel Padilla. Hindi ganon. Make it general. Yung characteristic. Then, suspense, surprise, kung ano ang itsura niyan. Basta sabi mo, Lord, basta ganitong tao, di bali na pong gwapo, di bali na maganda. Or, hindi ako after, Lord, sa looks. Basta siya ay loving, kind, spiritual, yet practical. Sayad ang paa sa lupa, yet connected sa langit. Ganun pong tao, ganun pong lalaki, ganun pong babae. May ginagawa po ang Diyos. At atin pong panghawakan yon, isipin po natin yon. Kung meron po tayong business, we are a struggling entrepreneur. Kung tayo po ay struggling sa ating family relationship, struggling sa marriage, struggling sa anumang uri ng ating pong buhay. Yung ating pong ministry struggling, meron siyang dry spell, parang desert. Ang dami mong activities na ginagawa, ang dami mong iniisip na program, parang hindi siya nagwo-work. Yung commitment ng mga tao, matamlay, ang hirap kunin yung commitment ng mga tao, baka hindi natin napapansin, may ginagawa na ang Lord sa ministry mo. May ginagawa na sa family mo. May ginagawa na sa buhay mo. See, I am doing a new thing. Claim it, stay on course, walk in faith, and continue to love our God above all. Tayo pong lahat ay manalangin. And by this time, meron na tayong pwedeng i-paint na picture sa atin pong isip. Nung nais po nating maging tayo balang araw. Yung mga blessings na alam natin by divine design, dahil dinisenyo ng Diyos sa ating puso, sa ating buhay, yun ang pintig ng ating puso, yun ang pintig ng ating espiritu. Alam natin yung blessing na ito ay para sa atin. Pero kagaya ng mga unggoy na nakondisyon na hindi ito para sa akin, now is time na lumingalinga tayo at isipin, bakit nga ba hindi namin maabot yun? Ba't hindi ko maabot yun? And then makikita natin merong factor, yung pananaw, yung conditioning. Then, change the picture. And then, i-claim natin yung mga verses kagaya nito. John chapter 10, verse 10, sabi ni Jesus, I have come that you might have life and have it to the fullest. I have come that you might have life and have it abundantly. At alam na alam natin, hindi lang spiritual life yon, kundi maging ating material life. Dahil body and soul tayo. Hindi naman tayo kaluluwa lang, tayo may katawan. And so, important sa atin ang material aspect ng buhay. So, i-claim natin yung Lord, my life is abundant. It's going to be more abundant. At kung hindi siya abundant ngayon, ang picture ko magiging abundant ng aking life. Lord, meron na akong sakit, but I'm not giving up. Dahil may isa pang reality sa paligid ko, the divine reality. Our God is the great healer. Gagaling ako sa karamdaman na ito. Ito ang aking body size. Ang tagal ko nang dinidesire na magbago ang aking body size. But now I believe may ibang reality. And this is the picture in my mind. Hindi ako ngayon nag-give up sa desire ko na magkaroon ng marriage partner, ng lifetime partner. Then bring that picture before the Lord. Ano man ito, mga kapatid, dalhin natin sa Panginoon. At kung may mga verses tayong maalala na binibigay ng Lord, i-claim natin yan. Let's have a few moments of silence. Aming Diyos, salamat po sa hiwaga ng pagkilos po ninyo sa amin pong buhay. At salamat po, Panginoon, ang pagkatawag nyo sa amin ay hindi patungo sa isang buhay na hirap, isang buhay na hindi sagana. We claim the promise given to Jeremiah and through Jeremiah. And we want to personalize it for ourselves. Sinabi niyo po, Diyos, for I know the plans I have for you. Plans to prosper you and not to harm you. Plans to give you hope and a future.
Kine-claim namin, Panginoon, ang isa pong wonderful future dahil kayo ay isang mabuting ama. Isang mabuting ama na nagmamalasakit sa mga anak na kagaya po namin. At ang nais nyo ay ang kabutihan po namin. Salamat po, O Diyos. Patawarin nyo kami, O Diyos, dahil kaya kayo nalimitahan ay hindi dahil limited ang inyong power. Hindi dahil limited ang inyong grace. Hindi dahil limited ang inyong mercy. Hindi dahil limited ang inyong love. Kaya kayo nalimitahan ay dahil nilimitahan po namin kayo. Inaangkin namin, Panginoon, ang sinasabi sa Book of Romans, kung nagawang ibigay ng Diyos ang kanyang kaisa-isang anak para sa amin, ano pa ang hindi kayang ibigay ng Diyos? Totoo nga po, Panginoon, kung nagawa niya ibigay ang Panginoong Jesus para sa amin, the last person na pwedeng ibigay ng isang magulang ay ang kanyang anak. Pero ibinigay niyo sa amin, yung ibang mga bagay na hinihingi namin, Panginoon, ay hindi po mahirap po sa inyo. Nothing is too difficult for thee. Salamat po, O Diyos. We claim, Father, by faith, in your perfect time, all things will become beautiful, maging ang desires ng aming pong puso. Salamat po, Panginoon. Purihin kayo. In Jesus' name we pray. Everybody say, Amen.